So yun po mga Kadaver Cards, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, bigyan natin ng reaction to. Etong si Paulo Contis daw at si Ara. Ara ba? Aira ba o Ara? Hindi ko kasi kilala to eh. Ay sila po daw ang tatapat at babago ng history ng Aldab. So syempre nasa dulo ng video natin yan, no? Kaya abangan nyo. Sila daw ang papalit sa Aldab. At mas uungusan daw nila ang Aldab. Kaya nga yung sabi-sabi ngayon dito ng mga fans ng Paul R. Ano na ang tawag sa kanila? Paulo tapos Ara. Paura. So syempre bago natin simula, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito nung nakaraan, di ba? Kasi nga nagiging, ito hindi ko naman to re-reactionan kung patungkol po dun sa hiwalayan nila or kung jowa niya na ba tong collab team niya nito, no? Inaano ko dito yung sinasabi ng mga netizen na parang sila daw ang tatapat daw sa Aldab. Kasi ito nga, unti-unti na nga po nagsisimula sa EAT yung Kalye serye, no? Yung studio serye, o kung anong pa magandang tawag doon, no? Ng TBJ ng EAT. So itong kabila, syempre hindi ito magpapahuli. Talagang epal tong mga to. Kasi nga, revamp nga eh. Dapat hindi sila revamp, dapat copyright. Oo, hindi dapat revamp. Copyright it bulaga. O dapat ganun. Kasi lahat naman ng segment ng TBJ kinopya nila or ginaya. Katulad ngayon, yung Aldab naman yung pinupuntirya. Na kesyo mas kaya daw nilang tapatan ng Aldab. Pwede nga. Kaya doon eh. Yung yung ratings na tas yung viewers na 1 million viewers sa live, kaya mo? Kaya nyo yun? Ewan ko lang ha. So ito, panoorin natin video. Ano ba tong video na to? Yung sunod dito ay yung sinasabi na kaya daw nilang pataubin ng Aldab. Pagtapos ito muna, panoorin po muna natin to. Mainit na pinagpipiyasahan ng netizen sa social media ang patungkol sa di umano'y namamagitan sa kapuso stars na sina Paulo Contis at Ara San Agustin. Narito ang detalye sa issue na ito at ang reaksyon ng mga netizen. The Philippine Showbiz List. May namamagitan ba sina Paulo Contis at Ara San Agustin? Okay. Ara and Paulo's cozy gestures in Eat Bulaga. Nagsimulang maugnay sina Paulo at Ara sa kinabibilangang noontime show nila na Eat Bulaga. Hindi nakatakas sa mapanuring mga mata ng mga manonood ang kanilang sweet moments na tila humigit na sa pagiging magkatrabaho lamang. Kahit daw hindi nakatutok sa kanila ang camera, ay pansinan ng mga audience ang kanilang kakaibang closeness. Sinasadya na nila yun? TikTok page na pinaghihinalaang mula sa kanilang mga tagahanga, may account name na @official_Ara Paulo ang pinagsamang ilan sa nakakakilig na tagpo na Paulo at Ara sa programa na dahilan sa mabilis na pagkalat nito. Kung pagbabasihan ang naturang mga video sa unang tingin pa lang, ay hindi maitatanggi ang espesyal na turingan ng mga ito. Makikita ang kanilang mga affectionate gestures tulad ng pagyakap, holding hands, paghalik sa pisngi, at naroon din ang pag-aalaga sa isa't isa. Wow! Pinag-uusapang TikTok video ng dalawa na mayroong 1.2 million views na paghalik ni Paulo sa noo ni Ara nang tangkain ng aktres na pabirong amuyin ang suot niyang polo. May video din kung saan makikitang nagpapatawa si Ara tungkol sa pagkakagusto niya sa contest na anya mahilig siya sa Paulo contest. Dahil nga rito, may ilang nagsiship sa kanila kung saan tinawag ang kanilang tambalan na Paura. Samantalang Paura pala. Beses na nagkatrabaho sina Ara at Paulo. Katunayan, nagkasama na sila sa comedy gag show na Bubble Gang. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit mabilis silang magagaanan ng loob at kakitaan Paura pala, Paura. Relationship bilang host sa mga Bulaga. Pero kung noon ay hindi nakitaan ang dalawa ng kakaiba,
taliwas ito sa nakikita ngayon ng madla. Kung pababasihan kasi ang kanilang closeness sa live TV, tila iba ang nais na ipahiwatig ng kanilang aksyon na dahilan para pagdudahan. Hindi kasi nakikita na kasi nila na merong mabubuong love story or love team ulit sa EAT. Kaya nila sinimulan ulit yung ganyan-ganyan na yan. Tingnan nyo, isipin nyo maigi ha, matagal na sila magkakilala sa Bubblegang pa lang. Bakit doon hindi nagsimula yan? Bakit sa Itbulaga pa? Ibig sabihin kasi nga, para may pang tapat sila sa magiging love team. Kasi ito na naman yan eh. Ito, naiisip ko na naman eh. Sa oras na magkaroon ng love team sa EAT, sasabihin na naman nila ginaya sila. Samantalang saan nila ginaya yan? Sa Aldab. Saan ba galing Aldab? Sino gumawa? Tito Vic and Joey. Di ba? Ayun yung gagawin. Kaya nga agad dyan, tawag dito, nag-isip agad dyan mga yan. Uy, gawin natin to, gawin natin to. Mapapansin agad to ng mga basher. Imbis na supporters, basher eh. Magbabiral to mapapansin ng mga basher ko to. Oo. Tapos, syempre, kapag gumawa na ng love team, ang EAT, sabihin natin, nanggaya sila. Kasi kami ang nauna eh. Ganun yan, promise. Ganun at ganun ang mangyayari dyan. Kaya itong dalawa, nagpursigi agad na maka-attract sila ng attention ng mga basher or mga manunood, no? Tutusin, hindi pa nga viral yung 1.5 million views. Kaya Tasha nga, umabot ng 11 eh. Yung sayo-sayo ni Tasha, 11 million. Tapos, 30 million ata sa TikTok. Sa Facebook ata. Umabot na ba sa million din eh. So, hindi pa matuturing na trending yun, no? Yung 1.5 million na yun. Okay, tuloy natin. Ang tunay na namagitan sa kanila kung lumagpas na ba ito sa pagiging magkaibigan. Netizens warned Ara about Paulo. Katulad ng inaasahan, ang pag-uugnay sa dalawa ay nakakuha ng magkahalong reaksyon mula sa mga netizen. Alam ko bata pa to si Ara eh, no? May mga nagpabatid naman ng pagkabahala. Hindi kinatuwa ng iba ang lantarang paglalandi daw ni Paulo sa kanyang co-host. Bagamat may nagsasabing baka parte lamang ito ng skit para pag-usapan at makakuha ng mas maraming views ang programa, hindi nila nagustuhan ang paandar na ito. Katunayan, karamihan sa netizens ang nagkomentong predatory ang datingan ni Paulo sa mga video at naniniwala sila na hindi lang basta gimmick ito. Sexual harassment on display nga raw ang nakikita nila tulad ng pag-amoy-amoy nito sa buhok ni Ara habang nagsisegment. Hindi na raw... Oy, may punto sila dun ha. Tsaka talaga to, hindi to yung sinasabing nagkakagustuhan sila. Ginagawa nila yan kasi para sa noon time show nila. Para magkaroon ng love team. Oo, mas pinili nila si Paulo kasi alam naman natin na si Paulo ay may issue sa mga babae, di ba? Hindi naman pwedeng gaganap diyan si Isko Moreno kasi may asawa na. Hindi rin naman din pwedeng gaganap diyan si Buboy Bilar. Parang magiging Beauty and the Beast yun. Kapag nangyari, di ba? So kaya kay Paulo talaga. So para sa akin, hindi yan yung parang magkarelasyon sila. Hindi yan. Lang yan, script lang yan. Talagang planado na ng production niya na yan ang gagawin nila para magkaroon sila ng love team. No? Ngayon, kung sasakyan man nila tong dalawa, ewan ko na lang. Okay, tuloy natin. Ulat ako si Paulo mismo ang nagsuggest na maglandian sila sa show para sa views. Kung wala nga raw something sa kanila ay parang ang offensive na ginagawa ni Paulo kay Ara na halos idikit na ang mukha nito sa pisngi at nakawan ng halik. Nasaan na raw ang tinatawag na personal space. Kadiri nga raw ang pahalik o national TV sa hindi naman partner. May ilang netizens din na nagsabi na ang mga ganitong aksyon ay hindi ginagawang normal. Kahit nasabihin daw na paandar lang ito,
hindi ito appropriate manner. Alam ko, papatawag na ng TRCB yan. Pinapanood din ito ng mga bata. Ibinigay halimbawa pa ng netizen na paano kung ang ganung galawan ay gayahin ng mga bata dahil sa pag-aakalang normal lang ito. Tapos kapag sa mga babae ay tatawa-tawa na lang kahit binabastos na. May isang netizen naman na nagsabi na kesyo gimmick ito o hindi. Mas bothered siya na tinotolerate ito ng mga kapwa host nila. Lalo na't alam naman nilang may karelasyon si Paulo. Hindi nga raw kaaya-ayang tingnan ang magharutan ng ganon sa live TV. Dahil dito may ilang netizens ang nanawagan sa Movie and Television Regulation and Classification Board na umeksena na at suriing mabuti ang pinapakita na Paulo at Ara sa Itbulaga. May mga netizens din na pinaalalahanan si Ara na huwag maging tanga at gamitin ng maigi ang utak. Ano lang magkaroon nito ng pagmamahal at respeto sa sarili at binalaan siya na hanggat maaga pa ay lumayo na kay Paulo dahil sa kilala itong walking red flag. Sa dami raw ng disente at matinong lalaki sa mundo, huwag magpapautulis ang tulad nito. Huwag daw niyang antayin na magsisi sa huli. Ayon sa netizens, kung kaibigan ay kaibigan lang. Huwag daw siyang magpadala sa matalamis na salita at kilos sa pinaparamdam sa kanya ni Paulo. Payo nila na sana ay huwag itong sayangin ng ilang taong pinaghirapang career. Matagal-tagal na sa showbiz si Ara, nakasama sa Final 6 ng 6th season ng Starstruck at naging leading lady ng ilang kapuso actor tulad ni Ruru Madrid. Sabi pa ng netizens, panigurado na hindi ng showbiz career ni Ara ang masisira, kundi maging ang buhay nito kapag nadikit ni Paulo. Bukas kasi sa kaalaman ng publiko ang hindi magandang reputasyon ni Paulo sa dating mga nakarelasyon, partikular na sa ilan ng kanyang mga anak at responsable din daw itong ama. Katunayan ayon sa mga netizen, ang nakikita nga raw nilang interaksyon na Paulo at Ara ngayon ay hindi na bago. Hindi na raw sila magtataka kung mauuwi ito sa totohanan. Kilala kasi si Paulo na mabilis mahulog ang loob sa katrabaho. Pwede rin mauwi sa ganun. Sapagkat ganito ang nangyari sa kanila ng nobya niyang si Yen Santos na nagkamabutihan sa pinagsamahang pelikula. Bagamat nung una ay todo pa ang pagtanggi ng dalawa sa tunay na magitan sa kanila at pinagdiinan na sila ay magkaibigan lang, kalaunan ay inamin din nila ito. Si Yen din ang tinuturong third party daw sa hiwalayan ni Paulo at ang dating live-in partner nito na si LJ Reyes na ngayon ay happily married na. Patunayan dahil sa nakikitang sweetness kina Paulo at Ara, maraming netizens ang hinahanap si Yen at ano daw ang reaksyon niya rito. Nariyan ang mga katanungan kung sila pa ba ni Paulo dahil kung umasta ito sa programa ay bagets na para bang walang karelasyon at parang okay lang din sa mga katrabaho nito ang closeness nila ni Ara. At kung hiwalay ng araw ang mga ito, ay hindi na nakakagulat pa. Mukhang pinagsawaan ang araw nito si Yen. Mapagbabasihan kasi ang past relationship nito. Sa una lang naman daw kasi nagpapakita ng pagpapahalaga si Paulo sa mga natitipuhan. At kapag nakahanap na ng kapalit, ay basta na lamang bumibitaw. Lumalabas ng araw ngayon na si Ara na ang sunod na biktima nito. Okay. Pa ng isang netizen, kapag nagkatotoo na may namagitan kina Ara at Paulo, sigurado daw siya na maraming magbubunyi at pagtatawanan si Yen. Wala nga raw maaawa rito dahil sa may sinaktan itong babae at bata. Karama lang daw ito sa ginawa niya na ika nga, what goes around, comes around. May ilang netizens naman na nagsabi na sa tindi ng labanan ngayon ng noontime shows, possible... Grabe, no? Natitiis nila yung ganyan, no? Dahil lang sa pera. Yung tipong may kipaglandian ka sa iba na alam mo may asawa ka. Alam mo may jowa ka, tapos sasabihin mo sa jowa mo, hindi, part lang ng show yun. Bagay, normal na sa mga artista yan. Pero pag artista, yung mga love story, maano mo yun eh, ma-appreciate mo yun eh. Pero itong mga noontime show, tapos alam mo at alam ng tao na may partner ka, parang ang sagwa. Alam nyo, totoo yung mga sinasabi ng netizen dyan kay Ara. Sayang yung ano niya, yung career niya. Kung sa oras man kasi Paulo ewan ko na lang. Yung ibang mga ano nga dati niyan, basta ewan ko. Pero may point din na pwedeng magkatuluyan tong dalawa. Kasi ganyan na ganyan nga yung nangyari kay Yen, diba? Sa movie lang, tapos hanggang sa so wala na tayong magagawa sa kanila yan. Pero eto, dito na tayo sa video na isa na kung saan ay etong Paura na to, no?
ay ito daw yung titibag sa nagawa ng Aldab. Wow. Ito daw yung ano daw sa Aldab. Oo. Sila daw yung bagong Aldab ngayon. So play natin. Paulo Contis at Ara San Agustin planong tapatan ang Aldab, umani ng samot-saring opinyon mula sa netizens ang bali-balita kaugnay sa Itbulaga hosts na sina Paulo Contis at Ara San Agustin na di umano balak gawing Aldab ang mga ito o kagaya ng phenomenal love team noon ng OG Itbulaga na siyang binubuo nina Alden Richards at Maine Mendoza. Matunog ngayon ang espekulasyong ito matapos mag-viral sa social media ang ilang video clips nina Paulo at Aldab Ara pa kayo, ha? saan mapapanood ang matinding closeness ng dalawa habang nasa set ng nasabing noontime show. Dahil dito, kumakalat din ang sinasabing tawag sa kanilang tambalan na Paura o ang pinagsamang pangalan nila. Hindi naman lingid sa publiko kung gaano kasikat ang tambalang Aldab sa bansa hanggang sa international, kaya't ayon sa nakararami ay malabo umanong malampasan nila ito. Patatandaan pa umano na naisiwalat ng dating Senior Vice President ng ABS-CBN na si Juan Ledesma Manahan o Mr. M na umabot na sa puntong nataranta ang mga executive ng kabilang estasyon noong panahon na namamayagpag sa telebisyon ang Aldab. Pinuna pa ito ng ilang netizen, lalo na ng mga legit fans ng Aldab dahil taliwas daw sa Aldab na siyang naging magandang halimbawa at naging inspirasyon sa libo-libong fans. Hindi naman umano naging huwaran sa publiko si Paulo dahil sa kabilaang kontrobersya na kinahaharap nito. Sa kabilang banda, hindi rin napigilang maglabas ng reaksyon ang batikang kolombista na si Christy Fermin tungkol sa usapin ito. Ayon kay Fermin, hindi raw magandang gimmick ang pagpapare sa dalawang host para lang tumaas ang ratings ng Itbulaga ng Alos Os. Kung gimmick ito na mala Aldab dahil nagtagumpay ang Itbulaga noon kina Alden Richards at Maine Mendoza, hindi na po ito panahon na ganoon. Ibang klase na po ang labanan ngayon. Alam na natin kumilatis kung ano ang dekolor at kung ano ang puti. Hindi magandang gimmick yun sa isang programa para tumaas. Saad nito. Samantala, narito ang komento ng ilang netizen. Kuhang-kuha nito inis ko. Tsaka di pa artista si Maine nun eh. Tapos yung excitement natin dahil di natin naririnig boses ni Maine, puro dub, kaya imposible na mapantayan nila yun. Kasi itsura pa lang ni Paulo, maiinis ka na. Iba ang orig, may dating. In your dreams, walang makakapantay sa kilig na binigay ng si itsura pa lang ni Paulo, maiinis ka na. Aldab yan si Paulo. May mga anak na di suportado, wala namang ganon si Alden. Si Paulo, may mga anak na gusto nang itatanggal pati apelido niya sa kanila. Walang ganon si Alden. In short, kailangan kahit papaano huwaran idolo. Ano yan pagkain na nga lang ng anak mo, di mo maibigay, bahala na ang nanay. Sakit Aldab nun. 2.0 nga kaya, ano ang opinion mo sa tambalang Paura? Ay, nako. Alam nyo, nagiging ano na ngayon, no? Nagiging desperado na talaga ang generic na Itbulaga. Di mo, basta-basta na lang silang nagkaroon ng love team para lang sa ratings. Bagay, totoo naman, kanya-kanyang pakuluyan. Pero, yung tipong parang may gagayahin ka, parang OA. Hindi nakakakilig eh. Nakakabwisit. No, nakakabwisit mga Dabarkads, lalo't sinasabi pa na sila yung yung tatapat sa Aldab. Buong network nga noon natakot diyan sa Aldab na yan eh. Tapos ikaw Paulo, ikaw ang tatapat. Ayusin mo muna yung mga problema bago ka tumapat sa Aldab. Hindi kasi totoo naman yung sinasabi ng ibang netizen. Biruin nyo yung kay Alden kasi, sunod na si Maine Mendoza. Nakilala natin yun, hindi siya tawag dito, hindi siya artista, hindi nga siya nagsasalita noon eh. Si Alden naman artista na, 'di ba? Tapos talagang kinaabangan ng tao doon nung mga panahon na yun, yung hindi pagsasalita
hindi pagsasalita ni Maine Mendoza. So kayo ba mga kadabarkads, anong masasabi nyo sa sinasabi nitong Revamp Night Bulaga na sila yung tatapat dyan sa Aldab? Nako, ewan ko na lang. Kahit nga dun sa lola, sino gaganap dun sa mga lolas? Si Betong? Si Betong yung gaganap dun? Gagawin ni Betong dun. Ay nako. Alam nyo, nagiging desperado na sila. Lalo tuloy alam nyo yun, imbis na paganda yung kanilang noontime show, nagiging tawag dito, nagiging papangit ng papangit. Hindi, sa totoo lang, papangit ng papangit. No? So yung mga Dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin. Anong masasabi nyo sa nagawa natin ng reaction ngayon? Pasensya na kayo, medyo slow pa yung utak ko ha. May trangkaso pa rin kasi ako eh. At yung boses natin di pa bumabalik. Ano pong masasabi nyo rito sa napag-usapan natin video? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At mapindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi, and God bless, and peace, and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.